this person may have betrayed you as well, no? Pwedeng nag-cheat sa'yo itong person na to, mga kapiksi, nagsinungaling siya, and yung pagsisinungaling na yun na nagawa niya is deep inside them, remorseful sila. Ibig sabihin, na-konsensya sila, nagsisisi sila, pero hindi ko rin nararamdaman na nag-sorry sila sa inyo. So, pwedeng hindi sila nagsusorry sa inyo because of their ego. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So, titingnan natin kung ano yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwede ma-pick up energy nyo, pwede ma-pick up energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. By the way guys, naka-upload na yung inyong 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, nandyan lang yan sa ating YouTube homepage, mga kapiksi. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I couldn't let you get close to me. My life is not as together as it seems. I am grateful for the spiritual lesson. So, itong person mo, not just spiritual lesson, mga kapiksi, pero grateful siya or thankful siya sa mga bagay na nadala mo sa buhay niya. Simula nung naging kayo, simula nung naging in a relationship kayo, mga kapiksi. Pero, parang itong person mo, parang hindi niya hinahayaan na magkalapit kayo or hindi niya hinahayaan na pwedeng hindi kayo natuloy, no, sa pagiging in a relationship. Pwedeng MU kayo, the feeling is mutual, ganyan. Pero for some of you, pwedeng no label yung inyong relationship. Pwedeng friends kayo, ganyan, or magka-religion, ganyan. Pwedeng more than friends, pero not as lovers. Yung iba sa inyo guys, pwedeng ano din, baka kasi forbidden din, no, na magkaroon kayo ng affair, ng relasyon. So, pwedeng maging affair siya. That's why, pwedeng taken na yung person mo, or taken ka na. Kaya parang hindi siya nade-develop na magkaroon kayo ng relationship, mga kapiksi. Pero, whether in a relationship kayo or not, nitong person na to, may balakid, no, para maging okay yung relasyon nyo, mga kapiksi. There's something na nagbablock dun sa inyong relasyon. So, sisilipin natin, guys, kung bakit ganyan yung mga mensahe sa'yo ng person mo, mga kapiksi. Tingnan natin yung energy sa inyong mga sitwasyon, guys. Merong key on the ring energy. Meron tong ano, no? Kumbaga parang option ka lang niya. Para sa person mo, pwedeng option ka lang niya. Hindi talaga ikaw yung partner niya. Hindi talaga ikaw yung specific person niya. Parang you're just one of the many. Kaya hindi ka niya hinahayaan na mapalapit. Pwedeng rebound din for some of you, mga kapiksi, no? Parang rebound ka niya. And itong person na to, may pagka-selfish, no? Pwedeng one-sided din yung inyong connection. Pwedeng ikaw lang yung nagkakagusto sa kanya or may feelings sa kanya, pero siya, he or she is just being nice with you kasi ayaw niya maging barubal sa'yo. Pero yung i-reciprocate niya yung nararamdaman mo, it's not happening. Parang para sa kanya, pwedeng gusto niya lang ng attention, gusto niya lang ng affection galing from you, pero hindi para suklian niya yung same amount ng affection na nararamdaman mo sa kanya. Okay, pwedeng karmic din yung relationship na to, mga kapiksi. Maraming triggers, maraming negative na nangyayari, no? So, yeah, yun yung mga nakikita natin na energy dun sa inyong sitwasyon, mga kapiksi. So, titingnan natin kung ano talagang nararamdaman nitong person na to sa inyo.
Aquarius. Shuffle natin to guys. Sabang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan guys pag nag-avail kayo ng course, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount until October 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Aquarius guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung ating feelings energy. For some of you, meron ditong presence ng fire element guys. Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element yung person mo or fire sign. Pwedeng may ganyan sila or may ganyan kayo sa inyong natal chart, mga kapigsi. Itong person mo guys, gusto niya ng pagbabago, gusto niya ng change, gusto niya ng breath of fresh air, kumbaga, no? Feeling ng person mo, hindi ito masaya, mga kapiksi. Hindi siya masaya. Kung kayo ay in a relationship, mga kapiksi, hindi siya masaya dun sa relationship nyo. Parang itong person mo, maraming burden, maraming hanash, no? Marami siyang hanash. Marami siyang reklamo sa'yo, marami siyang reklamo dun sa relationship, mga kapiksi. And parang feeling ko, itong person mo, dinidedma ka niya. Comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo. Dinidedma ka niya and parang he or she is taking some time alone for themselves, no? Parang palagi mo na lang, let's say for example, lumalabas siya lang mag-isa, hindi kanya sinasama, o kaya naman lumalabas siya kasama yung mga barkada niya, hindi ka kasama. This person is spending less and less time with you, pabawas ng pabawas yung oras niya sa'yo, pabawas ng pabawas yung attention niya sa iyo, mga kapiksi. And that's because hindi siya masaya or hindi na siya masaya sa relationship niyo, mga kapiksi, lalo na kung marami kayong problema na pinagdadaanan. And right now, your person wants change, no? Gusto niya ng bago or gusto niya ng pagbabago. It's either gusto niya ng bagong relasyon or gusto niya na magkaroon ng pagbabago dun sa relationship niyo, mga kapiksi. Pero ang gustong i-focus ng person mo is yung sarili niya. Parang for some of them, feeling nila na deprived sila, no, dun sa sarili nilang happiness, sarili nilang goals, sarili nilang pursuit of their own goals and happiness. Parang feeling nila na deprived sila doon ever since na nagkarelasyon kayo. So ibig sabihin, parang feeling nila hindi sila nagsawa ba nung sa oras nila na nung sila lang mag-isa, ganyan, napasubo sila sa relasyon nyo, and parang ngayon hinahanap niya yung pagkakaroon niya ng time sa sarili niya. So parang ganoon, mga kapiksi. Kaya itong person na to, sabi ko nga sa inyo, gusto niya ng change, gusto niya ng pagbabago. Actually, gusto niya ng freedom, no? Some kind of freedom. Gusto niyang makahinga, gusto niyang makawala dun sa mga commitments niya sa iyo, mga kapiksi. Lalo na kung marami kayong problema or pinag-aawayan nitong person mo. This person may have betrayed you as well, no? Pwedeng nag-cheat sa'yo itong person na to, mga kapiksi. Nagsinungaling siya, and yung pagsisinungaling na yun na nagawa niya is deep inside them, remorseful sila. Ibig sabihin, na konsensya sila, nagsisisi sila, pero
hindi ko rin nararamdaman na nagsorry sila sa inyo. So, pwedeng hindi sila nagsasorry sa inyo because of their ego, their pride. Kaya nga dito may lumabas na narcissistic energy because they want to put themselves on the pedestal, mga kapiksi. Okay? Pero deep inside them, kapag ka sila na lang, may mga inner conversations sila sa isip nila na nagsisisi din sila sa mga ginawa nila. Pero alam nila na weak side nila yon, na kapag nagsorry sila sa inyo or nagpakumbaba, alam nila na magkakaroon ka ng parang upper hand ba, and yun yung ayaw nilang mangyari. Okay? Kasi they think too much of themselves. Mataas yung tingin nila sa sarili nila. And kapag ka nagpakumbaba sila sa inyo, nagsorry sila sa inyo, parang mawawala yung mataas na image nila sa sarili nila. And yun yung pinoprotektahan nila. That's why nagiging mapagmataas sila sa inyo or sa paningin nyo, mga kapiksi. And parang gusto niyang panindigan, no? Pinaninindigan niya yung pagiging masamang tao niya sa paningin mo. Kumbaga, kung ang tingin mo sa kanya is masama, sinungaling, manduloko, paninindigan niya na yon. Okay? Okay na sa kanya na, sige, ganun na yung tingin mo sa akin, pero never akong magpapakumbaba sa'yo. Okay? Pero sa loob-loob nila, pinagsisisihan nila yung kanilang nagawa. Ayaw nilang hawakan mo sila sa leeg, no? Kaya importante sa kanila yung ego and pride nila, kasi ayaw nila na mahawakan mo sila sa leeg. Kasi the moment na mangyari yon, alam nila natalo sila, magiging sunod-sunod na sila sa inyong mga kapiksi, and yun yung ayaw nilang mangyari. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga mensahe na to, Aquarius, or kung naka-resonate kayo dito sa reading na to, pwede nyo, guys, pakinggan yung ating mga relationship subliminals, no? Para magkabati kayo, magkaayos kayo. Pwede nyo i-combo-combo, guys, depende sa sitwasyon nyo. Excuse me. Depende sa sitwasyon nyo. Kayo na lang yung bahalang mamili, mga kapiksi. Gamitin lang sa mabuting intention, guys. Okay? Alright. So, ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals lagay natin dito. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.